Hello guys, gumawa po pala ako ng yema at ito po ang ating finished product at ayan nga po yung gusto ko dyan guys is yung medyo matigas. So papakita ko sa inyo kung paano gumawa nito pero alam ko naman na karamihan sa atin alam na kung paano gumawa nito. Napakasimple lang po nito guys. So yan, of course after nating sangagin ang mani, ayan guys, tignan nyo babalatan natin yan siya. Pero hindi naman natin agad-agad na mababalatan yan. Kailangan nating palamigin at ngayon nga po ang inyong makikita guys, marami po kami ngayon dito sa labas. Dahil nga po wala pong ginagawa itong si Lola at si Nanay, dito sila guys ngayon sa baba at nakikisaw-saw rin sa aking ginagawa. Lalo't higit, ito yung ating bulinggit. Pero guys, pinababa ko talaga si Lola kasi hindi po ako marunong magtahip. Yun lang guys. At ito nga si Yayam guys, kalamoy alam na alam niya na rin yung kanyang ginagawa. Hindi niya nga alam kung saan niya itatapat ang kanyang sandok na hawak kasi nga po ito yung sa binabalatan kong mani, ayan, medyo mainit pa po yan. Late na po kasi itong nagawa. Unlike doon kanina sa isa yung sa tinatahipan ni Lula, balat na po yun at medyo malamig na. Kaya ayun, habang nagtatahip nga po si Lula, dito na naman siya sa akin nagsasandok-sandok dahil nga po hindi siguro kaya ng kamay niya ang init guys. Kaya ayan, may hawak siyang sandok dyan. At ito po, after niya nga na matahipan guys, yan isiseparate na namin sa isang Tupperware para po giling namin yan siya. Pero guys, kami ang ginagawa namin, dito na lang namin sa bahay pinagigiling. I mean, meron po kaming parang blender siya guys. Pag wala kayong blender, yun, pwede kayong magpagiling sa labas. Pwede naman din yun siya. Pero kami nga, dahil sa kagustuhan naming makatipid rin guys, pwede naman po yan sa blender. Blender naman din po talaga yung ginagamit. Lalo na't ganito lang naman kakonti ang ating igigiling yung. Ayan guys, ito, dito ko yan siya nilalagay. At ito nga po pala, inabili ko lang siya Shopee ng mga nakaraang taon pa siguro guys, mga 3 years ng mga nakalipas. Diba? Grabe magtago at talagang napakaingat natin sa gamit guys. Ayan, ayos na ayos pa, di ba? So, ayan, magagamit natin yan siya sa pagpapagiling ng mga mani, bigas, or paggawa ng mga bilo-bilo yan, guys, ang aking ginagamit. So, ayan, after ko nga po, guys, naigiling yung mani, syempre, hindi ko naman lulutuin yung lahat. Yung kukuha lang tayo ng konti na tamang-tama lang na makayanan natin iluto. Ang hirap kaya magluto niyan guys, lalo paghalo-halo, yan ganyan, lalo na malapot na. Naku, super sakit na yan sa kamay, lalo pa ako. Wala akong kapalitan sa paghalo. Ako lang talaga kasi si Nanay doon lang yan siya kay Yayam, nakakahiya naman na utusan pa natin magluto, di ba? So ayan guys, ganyan lang yung aking ginagawa. Talagang tiis-tiis lang. Pero kailangan guys, after mo niyan na magsangag-sangag, ipahinga ka rin para hindi ka mapasma. Lalo pa pagka ganito nakaharap tayo sa apoy. Pero pagka ganito guys yung niluluto natin, nakikita natin na malapot na, ihinaan lang natin yan yung kanyang apoy para hindi siya madaling masunog. At matansya natin na kung luto na ba siya or what, di ba? So, mahirap siyang lutuin pero napakasarap. Pero guys, alam nyo, may mas masasarap pa dahil nga itong si Lula guys, yan gumawa ng minatamis na langka. Pag uwi ko nga po kanina, alam nyo, hindi ko nga alam kung ilang langka yung nandun sa bodega at yan, binuksan na nga po pala nila ni Nanay kasi nakita nila guys, mabubulok na. So, ayan, hinimay-himay na nila at ginawa na nilang minatamis. Pwede rin daw po yun ilagay sa palaman, sa tinapay. Abay, talaga namang napakasarap niyan. Pero syempre, pagka maglalagay tayo sa yema, kailangan nating i-slice na maliliit para naman yan, saktong-sakto at talagang yummy sa pagngunguya natin. At yan na nga guys, kita nyo, ako lang talaga mag-isa yung magbabalot niyan. Dahil napakainit pa nga yan, kailangan po kasi bago yan lumamig, matapos mo nang balutin guys. Kaya kailangan yung kamay mo matibay sa init. At yan nga po, habang nagbabalot ako guys kanina, nabusog na rin yata ako kakakain. At ito na nga guys, habang gumagawa tayo ng yema, panay din ang huya natin. Kaya sakto, pagtapos natin gumawa ng yema, ilusog tayo. Masarap rin ba? Sarap. So yummy. Yan ang matigas na